Siya open sa Bible. Chapter 4, verse 25. Tamang sugod. Dali, certainly there were many needy widows in Israel in Elijah's time, when the heavens were closed for 3.5 years and a severe famine devastated the land. Gisaysay diri sa book of Luke chapter 4 nga kanang naadjud ko ni daghan nga mga balo sa Israel panahon ni Elijah. Sa diha nga ang kalangitan gi-close ni Lord for 3.5 years o walay ulan, busa grabe gid ang huwaw or grabe gid ang famine nga nagkuan sa yuta. Yet Elijah was not sent to any of them. Apan sa kadaghan nga mga balo didto sa Israel atong walay ulan or huwaw, si Elijah gipadala lamang sa Dios didto sa usa ka balo sa Zarephath. Okay, in the land of Sidon. So sa pila ka mga balo dito, thousands gina nga mga balo, pero usa ra ka balo ang bulahan. So our topic this morning is one among the many. One among the many. Ang isa taliwala sa kadaghanan. Again, our topic is about one among the many. Usa taliwala sa daghan. Okay. Say diri sa Luke chapter 4 nga daghan jud kay mga balo sa time ni Elijah sa Israel. Murag wala na pasiga mga suga di pasiga. Pero sa tanang balo si Elijah gipadala lamang didto sa Zarephath matud pa sa yuta sa Sidon. Isa ka balo nga luoy na kaistanan nga isa na lang kalutuan ang nabilin para ilang kaunon sa ilang anak. Ug after tumatod pa sa ilang bana-bana, mamatay na jud ta kawa nakitay kaunon. Takan ko no balo. Again, our topic is one among the many. Isa taliwala sa daghan, sa kadaghanan. So, one widow among the many widows. Isa sa mga balo, taliwala sa daghang mga balo na bulahan. Okay. So, dito gipadala si Elijah. Dito gipadala si Elijah para ang samandaw. Para nga masave sila sa kagutom. Masave sila sa kagutom matod pa sa pulong sa Dios, because God is the God of provision. God is the God of purpose. So ang storya ato na diin ang mao nga widow, mao nga balo na ay anak pud. Kas isa ka kumpong na lang gyud nga harina. Ang oil po nabilin, muna lang git po last nga puros na lang last. Puros na last. Katapusan na gyud. Katapusan na gyud. Kung nagdili, di ita mahadlok, di ita makuyawan kung naanay katapusan. Kay kanang katapusan, sinugdanan sa dakong milagro nga buhaton ni Lord. Wow. Amen. Di ta mahadlok nga, lalo naon naman lost na din sa to. Ang atong papa, ang itong ang mga nakabalos atong needs, isa, ayaw mo kabalaka. Wala man ganit na pasagdi ang mga kalanggaman. Nga walay tinanong. Kunya, mugo pa na sila utok, huna-huna na to. Pating daghan na nila, wala man ganit pasagdi ni Lord. Wala man ganit nalipo nga, kanang langgam kay gigutman ni hagbong lagkalit kay nalipong kuha nagikaon. Wa man gani pasagdi kita pa ba nga labaw pas mga langgam. Munang usay mag-una mo kuning atong una nga negatibo, hindi maginukdok na din ta imbes mamalandong ta. Maginukdok na din tawan napatay na ganyan. Ana siya. Sa una lang. Lingo ang Ginoo, wala pag-intay pagsalig niya.
Wala ba ganito yung pagsalig niya? Anak ko giandang. Kaya sa may sukad sa ato nga gipasagdan nga, wa lagi gahimo ang Ginoo. Wala man siguro. Malandungi kami ninyo. Nabay panahon nga nakubusan gyud og gayo. Halo, nawala gigihimo ang Ginoo. Wa ginabubuhi ang inyong nahubas. Naba? Wala man siguro. Kaya nagsaysay ng ginampulong si Ginoo. No? So, pag nakita niya, naman ito makita ninyo sa Lucas chapter 4 ta. Umatod pa din ni, mertidyong laging daghana ang maunga pangitabo ato sa kining panahon ni Elijah nga walay ulan 3.5 years. Okay. Pila lang walay ulan sa Philippines. Wala man siguro nag 1 year. Nag 1 year ba? Wala man siguro nag 1 year. Months lang. Months lang. Pero, tungod sa kainit, nga grabing kainit nga abot og pila to, ang heat index ni abot og 49 ng uban, 50, na 43, na 46. Grabe ang heat index nga na ni abot tungod sa climate change. Imagine ang axle 300 ng kilo, ang luy at 250, 300 na. Kung dali rin siya ni Saka, tungod kay low ang supply. Ang kakao nga liso 200 na to at 200 nag 250 nag 350 380 bro 400 na kung nag times 2 na because of the drought. Wala ulan. Hello. So atong makita nga taliwala nga ingani or ingana nga sitwasyon, wala gid ang Dios nagpabaya. Wala gid ang Dios nagpabaya. Okay, ngani lang ako nang nagisulti sa una. Imagine daghan pa kaayo mga tao gagamit og sugnod nga kahoy. Ang population ga-increase. So, siyempre kung mag-increase pod ang sugnod nga imong gamiton. Pero nga naman nga tanan pamanggid makasugnod. Nganong wala magitaong, wala nakalong agawa na isugnod. Ang Lord nagaparide o provide, nagapadalo provide amazingly. Kadumdum mo atong oil nga gi suwat sa Biblia nga katong ang babae nga balo is nadlok na kay naanay maningilay siyang utang na wa mo jud siya ikabayan. Unya ni ingon ang alagad sa Ginoo, unsay naani mo insya ka na rajud nga oil nga gamay. Mura kinay na anak ko. Ingon si Elijah. Sige. Panghulam og mga tibod or mga galon or mga sudlanan sa imong silingan. Ulam tanan. Dayon pag human hulam sulod sa inyong balay panirado katong imong oil nga gamay na bilin ibu-bu to pagkapuno ang isa na pud nga sudlanan hangtod nga napuno tanan na ilang gihulaman. Amazingly nagtubo ang oil kay bulungan nga nagtubo ang oil kunya sawa na sudlanan ni undang pud og agas ingan na si Lord na ay buhaton niya kani nga story pagpahinuklog nato pagpahigmatan nato nga di nato imaliit si Lord kay gamhanan siya nga Dios daghan siya mabuhat taliwala nga na ay kagipitan. Panahon sa kagipitan na atay kagunitan. Amen. No, panahon sa kagipitan na atay kagunitan. Sa to, imong gunit, di ko makabuhi. Imong sidsid, imo kong gipagu. Sa to? Imong sidsid, imo kong gipalingi. Imong sidsid, imo kong gipalingi. Imong gunit, di ko makabuhi. Kung ang Ginoo na mo gunit na to, di jud ta kabuhi. Pero kita rin mo gunit ni Lord, di kabuhi na ta, makabuhi jud ta. Pero kung si Lord ay mo gunit na to, di kita mabuhian ni Lord. Unang isiguroon na to nga si Lord nagunit na to. Nagigunitan po ni mo si Lord. Kaya nag-holding hands ba? Hello? Tsada kay ka-holding hands si Lord. Sweet kaayo iyan.
touch. Hello. So nga na, one among the widows, matod pa, only the widow in Zarepta was blessed and favored nga diin didto gipadala si Elijah para nga dili na magutman ang source continuous na nag-flow. So kad ato pagbisita ni Elijah, wala na sila kulang sa ilang pinanglan. Dito nagsugod ang pagtubod sa panalangin. Lord, ang panalangin ni Lord na gamiton nga instrumento sandayong sa panalangin. Nakasalod ang widow or balo. Pinaagi sa nahimong tabay at tinubdan si Elijah sa panginanglan sa babae nga balo. Una, let's not be hopeless. Let's be hopeful. Let's not be discouraged. Let's have the courage in order that we will able to shout out the goodness of God. Atong mapasyagit, atong mapadayag ang gibuhat sa Ginoo. Hallelujah. So inga na dito nag-uul na, balo na ko, saon na no. Saon na ako ani. Sige bang kagka-problema. Ingon say Lord, ayaw nagka-problema sa to. Do not worry. Do not be anxious about anything. Dili kuno ta magkabalakas sa mga butang. But everything in prayer, let your request be made known unto God. Di kuno ta mabalakas sa tanang butang. Do not be anxious about everything. Di ta mabalakas sa tanang butang. But in everything, let your voice be heard by the Lord. Kinanglan ko ng atong tingog-badunggan sa ino pinaagi sa pagpangayo. Lord, ikaw ragad ang tuburan sa ang Panginoon. You are a miraculous God. I need your miracle. I am your daughter. You are my God. I believe in your miracle. And I am ready to receive your miracle because I am your daughter. I am recipient of your blessings because you are my father. I have I can claim it because anak ko ni mo, Lord. Ang anak na ay rights. Amen. So, inyan na ra. Ang anak sa Ginoo na ajoy rights. Praise God. Dili maingon sila, you are wrong, anak. You are wrong, anak. Hallelujah. So, sito itpod nga, nangalagad jud ta sa, bisan gani kung kita nangalagad kung mangangyo na ta, kaya nung whoever calls upon the name of the Lord will be saved. I-save ta sa kawadon, i-save ta sa problema. How much more kung dako nakag-agis Ginoo? Di jud ka agi-agian sa panalangin, hapitan jud og panalangin, pustan jud og panalangin. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. Praise the Lord. Pustan jud og panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen ba? Hallelujah. And in verse, pagintang yung operator niya. In verse 27, and there were many lepers in Israel in the time of prophet Elisha. Kaya ang sunod, kuha na si Elijah sa Ginoo through the chariot of fire, ang iyang successor si Elisha. Ang successor ni Elijah si Elisha. Sa daghan kaayo mga sanglahon sa Israel, sa panahon ni Elisha na pud, Elisha time, the next prophet ni Elijah. But the only one healed was ni Aman Assyrian. Daghan kaayo mga sanglahon sa panahon ni Elisha na pud. Pero sa tanang sanglahon, isa ra ginaayo si Naaman ra gyud. Sinaaman rin na ayo matod pa sa pulong sa Ginoo. Why is it nga sinaaman rin na ayo? Di padayag ni Lord. Bisan pag nagduha-duha ka, pero matabang rakas encouragement sa uban. Ma-build up ra imong faith and obedience. Yes, Ginoo, di ba? Wa man to nituo si sinaaman permiro. Kay sangla sa ingon man ang Ginoo kang Elisha. Ipatusno siya dito sa Jordan River 7 times.
Di kabalong man siya sa mga rivers dito. Kaya taga dito man siya. Oh, look for this 25 to 27. Ingon siya. Naapa may arang-arang nga suba sa parpar. Nganong dito pumadyo ko sa Jordan River ipa tusno, nahugaw man ang Jordan River. Ingon tong iyang mga sapo kay sundalo man si kanang captain man si Juan si sana si Naaman. Insa nga, sir, tuo na lang sir. Tuo na lang sir kay nag-ingon man siya nga tusno kag 7 times sa Jordan River aron maulian ka. Pero miro wa gid sa nituo. Wa gid sa nituo. Pero along the way nga gisultian siya sa iya mga sulugoon. Nasa siya authority na aman siya sulugoon uban ato niya. Sa tuon na lang sir. So ang iyang doubt na build up into faith. And then hangtod na ay obedience. So faith and obedience will go together. Kay dili man ka mo-obey kung wala kay faith. Na apoy panahon, you obey first and then faith starts to manifest. Sumoto, niadto siya sa Jordan River. Tusno sa 7 times. Siyempre, ang giingon ni Lord, 7 times ka tusno sa tubig. O ang imong sanglang ulian. Pagka ika-6, wag pa ginauli eh. Pagka ika-7, paggawas gid niya sa tubig. Kaya mo tusno, dili mo swim ha? Dili mo swim maglangoy-langoy. Mutus mo lang siya dito. Mo kanang upok lang siya dito, anak di mag-ilala di mo swim. Mutuslo na gid siya deep into the water 7 times. Pag ika-7, ulian siya. So na mga panahon nga dili ka isa nga instruction, i-follow na to instruction ni Lord. 7 times, pagka 7 good, ulian din siya. So among the many lepers in Israel, sa tanan nga mga sanglahon sa Israel, isa radyo'y giayon niya, kadturang sinaaman nga Syria. Taga Syria. Muna nga, di kita mo judge. Kaya kung mo nang panahon sa pabor sa Ginoo sa imong kinabuhi, nga makita kag milagro aron na milagro ang imong nadawat, masulti na sanan aron mapadangat ang Ginoo. Kung kinsay ang pilion milagruhan, wala jud tay mahimo. Amen. Because God must be followed. Siya na katungod mo pili kinsay tagaan niya pabor nga ayuhon. Taga amazing provision. Tagaan og kaayuhan nga kay bulungan. Kay sa Old Testament, favored lang po ni siya nga leprosy na aman. Kay kung leprosy jud na kay leper kung ka masanglahon ka, tiyapoy ra jud ka kay manakod ba yan. Pero naka-duty pa siya. Naka-duty pa siya. Wala siya terminate sa iyong trabaho. Why do you think na naka-duty pa siya? Siguro tungod sa iyang good service. Good leadership as a leader. Imagine na ito, naulian siya. Among, there are many lepers, wala pa na-function. Din wala pa din nakuan sa pikas. Wala pa na on. Wala pa na on. So, duha ka case din na, again, our topic is about one among the many. Isa, taliwala sa daghan. So, one widow, nga daon lira, last na gito yung pagkaon, sana flour of oil, pero last para to siya, pero insert, na a new beginning. Ang katapusan di ay sa imuha, kay si Lord magsugod, og himog milagro, og magpadayon na wala na stop na. Which is related sa itong theme last year. Increase is release which will not cease. Ang pagdaghan, ang pag-increase, pagtubo, i-release na ni Lord o di na mo hunong. Once ang Ginoo magsugod na, ugbuk-buk sa panalangin sa tuoy ang pabor, kana mo pagbuk-buk.
Ito, oil ba? Mo flow, di ni mo kapugna ng oil kung ganus asya mo, undang. Hello? Wala gusto ni Lord nga kitang tanang mabubuan na para nga magbubuan ta sa tanang mga negatibo nga pagbati, negatibo nga hunahuna, negatibo nga mga desires. Okay, so wa pa check ko na. Wala pa. So duha ka case na nga one widow among the widows in Israel but katong widow ra dito sa Zarepta. One leper among the many lepers in Israel, sinaaman ra nga Syrian ang giayo ni Lord. Sugo. Grabe po si Lord. Bisan nyo nag-unta to 10% na lang sa mga sanglahot ng gialo. Isa na git yung giaroy ayo si naabon dagyud. Sa daghan kaayo mga balo. Ngano man siya katura bikon kabalo si Lord. Kay katong balo last na gito. Kabalo siya nga dako kaayo. Dako kaayo nga testimony sa kentang ni Naaman. O dako ang influence sa atong encouragement. Hello? Dako ang testimony sa encouragement nato. Sa tao, leader man nato nga walay pagtuog pagsalig. Dili mo tuos alagad sa Ginoo, dili mo tuos sa pulong sa Ginoo. Pero kung naay mo encourage nga ubos sa leader, ma-build up ang faith and obedience kung naadayoy milagro. Sana ayaw ka hesitate, taha o encourage sa taas-taas nimo kay basi ikaw gamiton nga ang iyang pagtupag salig ug ang milagron ing gipangita iyang madawat. Ikaw nga contributor, ikaw isa sa connector sa iyang complete healing and deliverance sa iyang salvation. Amen. Ana ra gina siya. So duha ka case aniha, one widow among the many widows in Israel, widow in Zarephath, one leper among the lepers in Israel nga taga Syria, sinaaman ray na ulian. Praise God. At ito tas atong pamilya. Sa kadaghan nga tao sa atong pamilya, or igsuon na lang kaha, sa igsuon. Sa managsuon. Sa kadaghan igsuon, kapila igsuon ako, siya man ni Dosi magtami, tulo wala naman. Ako'y nauna po das Ginoo. Kamo, kinsa may nauna. Balagi nauna, basta kay ni sunod bagaha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kunya, sa diyang inyong nakakonect na mo sa Ginoo, unsa man inyo testimony, nagmahay ba mo or nalipay? Nagmahay mo, nalipay. Kung nagkayag nagmahay mo, lahi na ginang nibisita sa inyong utok. Pero nalipay mo, nadik na gina ika-question. Ang Espiritu na gid si Ginoo na niya. Praise God. Hallelujah. Now let's move on to John chapter 11. John chapter 11 verse 17. John 11:17. John 11:17. Meron na akong tubig. When Jesus arrived at Bethany, pag-abot ni Jesus sa Bethany, he was told that Lazarus had already been in his grave for 4 days. Kainan si Jesus nga si Lazarus na ana dito sa lubnganan upat na kaadlaw, subaho na jud kuno to. Okay. 4 days na siya sa lubnganan, subaho na. Let's move on to verse 35. Move on to verse 35. Then Jesus wept. Ngano kang nihilak si Jesus? Because wala ni tuo ang mga tao sa iyang kaya niya banhawon si Lazarus. Kung dili nimo na masabtan nganong nihilak si Jesus, kung dili nimo basahon ang whole story. Una, isa sa pag-interpret sa scripture is reading the whole story. Okay, naara siya sa story ang interpretation ana or muna tawag textual, naara sa text ang hubad ana or usahay history pinagi sister mahubad na to ingana and then naapoy daghan kaayo nga mga pamaagi sa paghubad. So Jesus wept. Now let's proceed to
verse 40 to 44. John 11:40 to 44. Jesus responded, "Didn't I tell you that you would see God's glory if you believe?" Ingon si Jesus mga kuan. Ha? Tao. Oh, labi na kang Maria ni Marta ka nagduda magid sila nga mabanhaw ni Jesus kaya ang gisulti ni Jesus na ipagabanhaw isa o sa katapusang adlaw na ipagabanhaw. Ang ipasabot ni Jesus, mabanhaw niya si Lazaro anang adlaw. Ingon si Jesus, di ba nagsulti ko ninyo nga makakita ko mo si Maya sa if you believe. Ang keyword sa milagro, atong faith or pag-believe niya, pagtuo. Dili ka motuo kung wala kay pagtuo. You could not believe unless you have faith. So ang atong pagtuo, yabi lagi na sa milagro. Ang atong pagduha-duha, makasirado na sa milagro. Believing is a key for miracles. Hello. So they rolled the stone aside. Mutong ilang bira, ilang giliso ang bato nga gitabon sa lubnganan ni Jesus. Then Jesus looked up to heaven and said, "Father, thank you for hearing me." Samahan, salamat nga ikaw namati na ko. Next verse. You always hear me. Kanunay jud ka namati na ko. But I said it loud for the sake of these people standing here. Apang isulti na ko ni kusog para ani mga tawhana nga nagtindog diri aron sila motuo nga ikaw nagpadala nako. Then Jesus shouted, "Lazarus, come out!" Sa Lazarus, gawas na diya. And the dead man came out, his hands and feet bound in grave clothes, his face wrapped in a headcloth. Jesus told them, "Unwrap him and let him go." Among the dead people nga naa sa tomb, naa sa lubnganan, wala pa'y nalubong nga gibanhaw ni Jesus. Among the many dead people in the tomb or in the grave site, only one nga nabanhaw sa patay, and that is Lazarus. Naigsuon ni Mary o ni Martha. Again, among the many dead people, matod pa, during the time that Jesus was here on earth, only Lazarus was raised to life. Because our topic is about one among the many. Isa, taniwala sa daghan. O sa kalibutan ng term, the lucky one. The lucky one. Ang bulahan nga nag-iisang bulahan. Hallelujah. So, pag ingon ni Jesus, "Lazarus, gawas!" Di bangon taong patay. Di kalit o bangon, wala na ginahina isa. Kay sakit kaayo akong hawak. Sakit ka akong tuhon. Wala na ginahina. There is power in God's word. So, ni kalit o bangon, turn. Niya, gibukusan pa man lagi ito sa linen cloth, na white cloth, matod pa, ingon si Jesus, badbari siya. So among the dead men and women sa lubnganan, si Lazarus ra isa gibanhaw. Isa po na nga reason nga no si Lazarus gibanhaw. Kung moadto si Jesus sa Bethany, di gid siya mulabay sa balay ni Lazarus o ni Mary o ni Martha. Dito siya pirmi muhapit. Kay dool gid siyang dughan. Nga naman, close friend niya si Mary, Lazarus, and Martha. Wala na sila ginikanan, magsuon silang tulo. Pero, ganahan sila welcome sa Savior. Kung ganahan tag-welcome sa alagad sa Ginoo, dili ta murag like buot alagad sa Ginoo, time will come that the favor we will reap from the Lord. Naingon sa Bible,
if you receive a prophet, you will receive a prophet's reward. Kung dawaton ninyo ang propeta, makadawat mo prophet's reward. Mo itong prophet reward ganina, gi-receive sa widow. Kung sa may prophet reward niya, ang iyang katapusan na nga pagkaon, ang reward niya, way undang ang supply. Amen. If you receive a righteous man, you will receive a righteous man's reward. In Matthew 1 siguro na, I forgot. Where is that verse? Let's find out. Okay, I forgot the verse. If you receive a prophet, you receive a prophet's reward. Matod ka sa pulo. So, kung dawaton ninyo ang propeta, makadawat mo prophet's reward. Kung makadawaton ninyo ang righteous man, you will receive a righteous man's reward. Hallelujah. So, mauna nga kadawat o milagro si Lazarus, nga patay na siya 4 days, baho na unta. Pero pagbangon niya, walay bisag gamay ang anghel. Bisag alcohol, bisag oil, kay oil man itong oil man itong ikuan sa iha, kay anoint sa iyang kuan. So, nga sa ato karon kay formalin man, di man oil. Oh, ana. So, naputos pa si Lazarus, kung isa, badbari. Muna nga, gamanan gid atong Dios. Ang patay buhion, ang baho na, wa na'y baho? Milagroso siya. Diba? Milagroso ang Ginoo. Muna ayaw gid pagpakawalag, paglaong, pagsalig, kaya ano. Kita ray gi-alkansi, magsigitag ka balaka, sigitag ka problema yung sa Ginoo. Wala pa man ginitubo kung pag akong pulong sa ilahang mga hunahunag kasing-kasing. Ano sige pa masilag ka balaka? Nagsaad na ko, anak man ako na sila ka, anak man ako na, ako man ang obligasyon nga ako silang kabangan. Amen ba? Hello? Ingan na. Okay. Let's proceed to another. Sir, that's in verse 1. Now, John 8, verse 3. John 8, verse 3. Let's see that. John 8. Okay. John 8 verse 3. As he was speaking, si Jesus nag-istorya pa. The teachers of the religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. Si Jesus, sige mga siya gwali. Unya, naato siya sa kalugar. Unya, naa siya giwalihan. Santang siya nagsulti, ang magtutudlo sa balaod matud pa, o matud pa si ang Parisiyo. Mga Parisiyo nagdalaw babae nga naakuhan gayud nga na sakman sa iyang pagpanapaw. They put her in front of the crowd. Gibutang na kipakaulawan na gid atubangan sa mga tao. Muning bayhana na sakpan sa iyang pagpanapaw. Let's move on to next verse. Teacher, they said, this woman was caught in the act of adultery. So, di nakidnap. Kasi tayo na nakaukan. Di ba ang balaod si Moses nga batuon siya? Ang sabihin may kasultian eh. So, gusto na lang bitikon si Jesus sa mga Parisiyo. Okay. Pero kung sige buhat ni Jesus, wala siya sumpay nga istorya nila. Wala siya isumpay istorya sa mga Parisiyo. Ni kuan siya sa yuta. Ni nakubo siya sa yuta. Niya nagsulat dito sa yuta. Sige, ingon niya, next verse. They kept demanding an answer. Kaya huwag mo sinitingog si Jesus. Kaya pa tubag ng tapan. Hilom-hilom naman. So, apuran naman si Jesus ipatubag sa kuan, pangutana sa mga Parisiyo. Nga i-judge na hukman na gitong babae nga caught in the act. Pero, pag takbubo ni Jesus sa yuta, ni matod pa, nitindog siya balik og maingon siya. Sige. Gusto mo magtubag. Ang unang mubato aning babayhan.
Muutong walay sala. May gani pud kay honest pud silang tanan. Kay wala bagyo tao nga walay sala. Gamay salag dako sala. Sala baya na. Nakaingon lang ka. Ka. Lain po ito. Ilong lisngag mo. Sala na baya na. Kalain po ito. Ilong ganit. Tangkag mo. Sala na baya na. Nanaway na. Sa gwapa ang ta. Bugas-bugas po. Sa pasala amang yapon na. Ikan sud ka ina. Wapo unta niya. Muramag na pasos. Taglaw. Sala na kinaba. Sala na. So, ingon si Jesus, isuwat dito sa yuta. Ang una, ingon si Jesus, ang unang mo bato. Kadtong walay sala. May mga panahon nga, murag end na nato, patay na gitani. Caught in the act. Kay caught in the act, you could not react. Caught in the act, and you could not react. Diba last na tos babae ganina? Karon, murag last na gito, patay. Hukman na dyan ko ani, kaya na dyan ebidensya. Pero unsa ingon ni Jesus, ang unang mubato niya, katong walay sala. Isog kayo sa aggressive kayo sila. Jesus, sumunga sa balaod. Batuon yun, nasakpan na gina mo. Kaming tanan nakasapon yun. Kung ikaw babae ato, naggawa sa kaunglaw, may nga na dyan kapatay na dyan kuan. Unya laliman kag batuon. Kadtong dako nga batong kwaon. Unya, kusog kayo mo, kusgan kaysa nga ibato ni mo, agtang pagid ka. Kana lang isa umas mo bato agtang patay ka na. Katong maluoy-luoy gamay na ibato. Kanya, kaya luoy mong kunin mo. Unya, o pananitan, 100, pila, gamay raman ang 100 mo bato. 100 mo bato ni mo. Ang upan dito nas imong mata ni suksok. Mura nagkikisda nga sana napislak kung sa bana, nadugmok na na. Kunya, di jud ka undangan hang tudik ka mong matay. Sao na lang ginamutan niya sa little injection na lang jud ko. Big, kay bato man ang judgment. Luoy na gid ang babae, kung ikaw babae ato luoy na jud. So ni mga panahon nga sa atong sala abi na to i-judge na gid ta ni Lord. But ingon ni Lord, blessed are you when your sins are forgiven. Bulaan ka mo kung inyong sala gipasaylo. Kay you are one among the many. Isa ka sa kadaghanan nga nakadawat og kapasayloan imbis hukman ka. So next verse. When the accusers heard this, they slept away one by one, beginning with the oldest until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Pag humanin lang paminaw, gabi mo yun ang authority ni Jesus. Pag umagsulti ni Jesus, nanibat sila. Ang una ko nang nisibat ang mga tiguang. Ang mga tiguang kuno'y una nanibat, kaya ang tiguang una man makasabot. Ang makasabot mo, may una mo, ube. Ang wakasabot, mo tong, di pa ito mo ube, magsige pa ito react. So, ang una ko nung nisibat, imbis nga mo ito, ikuan, mo ko ni unang ni Hawa. Naginainay sila og Hawa. Hangtod ang nabilin na kauban sa babae, si Jesus na rin. May mga panahon na puno gitas accusation, puno gitas mura i-judge na kita. Pero salamat nga naapay righteous judge nga mo, taliwala na to mo, abogado na to, mong Ginoo, dili pa na sa takusukman, kay napakoy plano niya, kay napakoy katuyuan, kay siya mo testify sa akong kaayo. Amen. One among the many, mga adulterous women, siya'y bulahan.
Wala dili kita ka-judge. Di kita ka-judge. Ikaw to judge not so that you will not be judged. Ayaw paghukom aron dili ka mo mahukman. So, kasi Jesus naman nabilin og babae. Then Jesus stood up again and said to the woman, si Jesus, so, naglingkod si Jesus ato, nasuwat. Pagbarog niya, niingon siya sa babae, asa naman imong mga kontra, imong accusers? Didn't even one of them condemn you. So, di ba sila mang tanan nag-condemn nimo, nag-hukom nimo? Let's move on to the next verse. No, Lord, she said. And she said, neither do I. She said, dili man, Lord. Bisan gani ako. Siya, ingon si Jesus, go and sin no more. Siya, sige. Lakaw na kung ayaw na pagpakasala. Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to light. Wali siya. Na kung kaya ako man ang kahayag sa kalibutan, kung musunod mo na ako, di na mo maglakaw sa kangit-ngit. Masa man ang paglakaw sa kangit-ngit? Nagsunod ka, diya sa Diyos sa kangit-ngit, mga binuhatan nga dautan. Mga sinultian nga dautan. Mga huna-huna nga dautan, natas kangit-ngit. Wala di ta kasabot. Ito, kung musunod mo na ako, di na mo maglakaw sa kangit-ngit, kay makabato na mo kahayag nga maghatod ninyo kinabuhi. Kinabuhi nga blessed, favored, peaceful, joyful, determined, and favored by the Lord. Amen. So to, lakaw, pauli nga kung ayaw na pagpakasala. So na mga panahon, murag abi na to, finishing line, no? Finishing line at the end of my career, end of my joy, end of my life nga. Ingon si Lord, that's what you think, but my thought is not like that. Ang ako una, you have a new beginning. Bago ang imong pagsubok. New chapter of your life. A new chapter of your life is no more in the dark. It's in the light. Naanas ka hayag. Hayag na imong no, sa himaya sa Ginoo. Hayag na ang imong kasing-kasing. Hayag na imong una-una mo imong sinultian. Bago na, positibo na tanan. Yeah! Amen! Praise the Lord! Gusto ni Lord ingana ng dagan sa atong itsura, sa atong una-una, sa atong pagbati. Ano na atong sinultian? Positibo tanan. Praise God. So among the many nga nagkasalaan ng klase nga sala, siya ra gyud. Now, let's find out nganong ingana gid siya ka-favored ni Lord. Let's move on to Luke chapter 8 verse 1 to 2. Mark chapter 16 na lang ta. Mark chapter 16. Mark 16 verse 1. Okay, the connection of this story sa babae nga si Juan, adulterous woman. Saturday evening, gabi sa Sabado, when the Sabbath ended, wana ang Sabado, Mary Magdalene and Salome and Mary the mother of James went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus' body. Kasagara nga ni simpatiya ni Jesus sa diya nga langsang na siya sa krus. Ang mga disciples niya nga 12 nanibat na kinahadlok na sa mga Roman soldiers. Ang mga followers, sympathizers ni Jesus, mga women. Gamino kauban ni Jesus mga laki, the 12 disciples, the 12 apostles. The 12 disciples who became 12 apostles. During the time ng persecution and execution na ni Jesus, in fulfillment sa prophecy sa Old Testament, nalansang na si Jesus. Namatay, nalansang na si Jesus, unya ang iyang body is ilubungay na. Kinsay na ako gabiin na ha?
Gabi na. Nag-effort ang mga babae. Nag-sacrifice sila sa ilang time. Bilar-bilar sila. Si Maria Magdalena, si Salome, si Mary nga mama ni Santiago. Silang tulong nga Maria. Went out, lakaw sila, nagsabot silang tulo. Nagpalit kuno sila og mga burial spices para ilang i-anoint ang lawas ni Jesus. Muna ilang rule. Let's move on to the next verse on that. Very early on Sunday morning, kagabiin mo to Sabado, sayo jud guys buntag, just at sunrise, mojoy pagsubang sa adlaw, they went to the tomb. Diba? So, okay pa kay si Jesus, mga babalaki ang kauban. May nahisgutan babae. Pero sa niya nga dakop na si Jesus, nagpas-an na siya sa krus, hangtod nga gibitay na siya sa krus, hangtod namatay siya, hangtod ilugong siya. Kinsay iyang kasagara nga nagsunod-sunod dito ni Jesus. Uban sa crowd, sa Bisaya sa crowd, panon, o sa tipok sa mga tao, sa kadaghan nga tao, ang mga babae, the women, gabi ito sa baduha, pagkasayo sa Domingo sa buntag, pagkuan jud, pag sututok gid kuno pagsubang sa adlaw, very early, they went to the tomb ni adto sa lubnganan. On the way, they were asking each other, pagpaingon dito, nagchika silang tulo. Sa kinsa may muligid sa bato nga tulo. Sabot silang tulo. So, ikaw lang siguro kaya dako kag lawas. Ayong pamikil. Sa, uy, kinsa may muligid sa bato. Kita namang tulo, kinsa may muligid sa bato. Siya, matod pa. Dito sa entrance sa tomb, kaya na may, ang bato mo isira dito sa lubnganan. So, kitang tunog ba? Kinsa may muligid na ito sa bato. So, ikaw siguro kaya dako kang lawas, malakuskan-kuskan ako kay niyubang umangko. Murag di lang siguro. Murag ingana ba? Silang tulo nagsabi, kasi muligid sa bato ito kitang tulo ba? Kasod mo kay kitang tulo. Oh, isa na jud ba? So let's move on to the next verse. Hallelujah. Grabe po ni si Jesus magpadayag, no? But as they arrived, pag-abot nila sa lubnganan, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside. Ang ilang urihan, ang ilang ikabalak-an o kinsay mo abris bato, pag-abot nila, naabri na! Na yung mga panahon, nga ang atong ikabalak-an, di tagid ang taangay kabalak-an. Amen ba? Grabe si Lord nag-anda sa to. Ayaw mo kabalaka. Ganun kabalak-an na ninyo nga naamo ko'y buhat to, naamo ko'y gibuhat. Pag-abot nga sa luganan, pagtangkang na sa luganan ni Jesus, ang dakuking bato na nalikid na. When they entered the tomb, sulod gid sila sa tomb. Ha? When they entered the tomb, sulod gid sa luganan, they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side. The women were shocked. Tanaw ba? Nisulod sila sa luganan. The anointing of Jesus was there. Kanya pagsulod nila sa luganan, nakikita mo sila batanon nga tao nga nagbistig puti nga sanina, nilingkod dito sa tuong bahin sa luganan. Ay sa, laro mo na to. Dako-dako gining luganan. Kaya silang tulo ni sulod man dito. O sa ato pa ni, murag family plan. Family plan nga pwede nyo inigkalag-kalag. Dito pwedeng pamilya na magtapok nito. Itong dato, dito ka inigkalag-kalag. Dito magtapok. Nagbuhi pa. Dili magtapok. Hallelujah. So the women were shocked. Partigin nilang shock ka. Next verse. But the angel said, don't be alarmed. Ayaw mo ka alarma. You are looking for Jesus of Nazareth. So nangita mo ni Jesus na narisan, was crucified nga, lansang. He isn't here. So wala naman diri. He is risen from the dead. Na panahon na gikas mga patay.
Look, in sa tanawa gani. Balik sa talito. Look. Okay, asa mo ito lapit? Balik sa ta. Dili na mo, balik sa ta. Look, this is where they laid his body. Sa tanawa, di ba, diri man ito gilubong. Ingon ng angel, wala na siya nabanhaw nas mga patay. So, kinsay na unang kay balo na nabanhaw na si Jesus? Mga babae. Mga followers po ni Jesus. So, sa ato pa, mga isog gid ang babae. Nangisog gid sila. Nga nisunod ni Jesus, taliwala nga, bibiyaan ni si Jesus sa iyang mga apostolis. Next verse. Nagan sila, nagos, hadlok sila. Okay, next verse, verse 8. Ito na. Now go, in si angel. Now lakaw, og ina iyang mga disciples, including Peter. Gimension gid si Peter. Ina iyang mga disciples, gimension gid si Peter. Appeal si Peter that Jesus is going ahead of you to Galilee. Na si Jesus nag-una na nila sa Galilea. You will see him there, makitaan nila sila, si Jesus ito, as he told you before he died. Sumala sa giingon niya, sawa pa siya namatay. The women fled from the tomb. Muto, nanghawa sila sa luganan ni Jesus, trembling and bewildered. Kinilang lisangag na unsa na ning atong gaitabu, ang atong patay. Ang adto dito nga patay, wa na dito. Kay nabuhi na. Ang ilang una patay pa si Jesus. Muna daghang kay mga tao karon nila para na patay pa si Jesus. Pero sa mga tao kasabot, buhay si Jesus. And the women, and they said nothing to anyone because they were too frightened. Wa gid sila giingnan, bisag ginsa kay particular haluka. Then they briefly reported to all this to Peter. Ang una din nilang gisultian si Pedro. And his companions, ana pa din ang kauban ni Pedro. So among the 12 disciples, one among the many, si Pedro ray una nasultian. After Jesus himself sent them out from east to west with the secret and unfailing message of salvation that gives eternal life. Amen. Okay. Now, that is in verse 8. Verse 9 din ta. Kinatay capture niya. Kanida yon. After Jesus rose from the dead, human si Jesus na banaw from the dead, early Sunday morning, the first person who saw him was Mary Magdalene. Angel man ito nakita ganina sa tulo ka Maria. Pero ang unang nakakita sa pagkabanhaw na ni Jesus, si Mary Magdalene. Among sa daghan nga mababae, si Mary Magdalene ay unang nakakita. The first person who saw him, si King Jesus, was Mary Magdalene. Blessed kayo siya. Siya yung unang nakikita sa resurrected Christ. Kinsa daw na si Mary Magdalene, the woman from whom he had cast out 7 demons. Kaya ang iyang sala is immorality gyapon. Pagpanapo. 7 demons ang nakasulod sa iyang lawas through that lust spirit. Pinagi atong pangibog sa unod ng espiritu. She went to the disciples who were grieving and weeping and told them what had happened. Si Mary dayon nga Magdalene, muoy ni adto sa mga disciples nga sige pa sila hilak sa kaguol sa nitabo ni Jesus ug gisultian ni Mary Magdalene unsay nahitabo. Late na ang mga apostles or disciples ni Jesus na inform sa mga panghitabo. Ang unang evangelist, ang unang naghatag og message, ang unang gitagaag message when Jesus was resurrected, the women. Muna sa ministry, dili gid nato ikalalis nga ang mga babae gitagaan ni Lord og task to spread the message about the resurrected Christ. Di ka ang babae, di ka mamila. May nag-comment sa akong wall.
Di ko motuo ka why nasulat nga pastor nga babae sa Biblia. Wala lang ko nag-react. Kay lisod na mag-away ni. Huwag mo na lang patulan. So, naon na to sa Bible na adjukin sa malugang espiritu. Espiritu na siyawa na nga, nagwali-wali ko. Yan na. Now, next verse, hapit na, napatay ko na, i-capture niya. Okay. But when she told them that Jesus was alive and she had seen him, kung sa nagsulti ni Mary Magdalene, sa mga disciples si Jesus, nga buhi si Jesus, o nakita jud niya, they didn't believe her kana. Giwalihan na niya ang mga disciples nga nabanhaw na si Jesus. Tinuod kit iyang gisulti. Pero wa gyud sa ilang tanan nanuod sa iyang giwali. Kay babae lagi siya. Ay manginganay ron. Ay, basta babae mo, wali. Di, jud ko mo tuo. Ngay pang Ginoo, kay nagpili ko babae, unya ikaw ko mo tuo, alkansi ka. Amen ba? Sa, giwali na ni Mary Magdalene, na nabanda ko si Jesus, o nagpakita sa iya. But, name mo. Babae ka? Nakitaan ka sa Ginoo? Yahay, sana all. Natinuod na gisulti. Naninood na siya guwali sa tinuod ka mensahe. Naninood, paningot na guwali, grabe, baklay pa. Wa siya tuoy. Pero, wa man siya tuoy, pero ang Ginoo ni tuo niya. Nalagway ta, di ko tuo itong uban, basta ang Ginoo mismo, una nga, ni tuo, nalipay ni mo. Mahala dito, malipay itong wa ni tuo ni mo, basta nalipay itong, nagsugo ni mo, nga iwali na ng mensahe, kaya maunay tinuod. Kung kinsa may mga pastora sa inyo sa ba ng mga kuan nag-despise mo gitamay mo kay babae mga preachers basta na ito nagtamay ninyo basta kay wa ka gitamay sige congratulations. Amen. Amen ba mga pastora diha soon to be pastors. Hallelujah. Itamay-tamay mo. Mura mo, git mo gikuan, git mo ana jud. So bulahan tong despise. Ang mga despise, murag spiced. Wow. Ang mga pagbiay-biay pagtamay, mo nay lamas sa imong kinabuhi. Nga di mo ka palami ato ba nga sino nataliwala sa ilang mga pagtamay-tamay. Ikaw nakita ni Lord nga mura kag lamas nga wa ka na sa iyang sa ilang pagtamay-tamay, mura kag lamas na naluto. Pagkaluto sa lamas humot na. Yeah. Amen. Sa di pa maluto ang lamas, mura man gid ang baho. Mura gatong ilong mulisgag man jud. Ating mata na to. Pero maluto ng lamas ang humot-humot na siya. Ang sudan mo lami na siya. Muna nga kung gitamay mo, dawata ay ikaguon nga naman. Kung maluto ka anak, di ka murek, muhumot na ka, mamuto na sila, anak pa sila mo to. Congratulations. Amen. Praise the Lord. So, unsa man? Kamusta man? Hello? Mag-uol pa mong itamay mo? Or malipay ginalanggid mo? Malipay, sa ikalipay. Kalipay. Ayun nagbalusi. Sa to, witiki lagamay mantika. Diba? Witiki lagamay tayo. Hilom dia. Hindi, sagoy, kuyawan ng lamasa. Muriak po, manimalos po. Sige, kabalik, ikaw balik kabalong. Sige, maus-maus lang. Hallelujah. Praise God. Sa to, gitugan gisulti ni Mary Magdalene. Wala noon eh. Balag, walay mo tuo. Kadundong ko ni Catherine Crickman siguro to. Or kinsa to nga woman preacher. Grabe ka anointed. Giingnan siya ni Lord nga magdala kag ministry mo ni nagsugod siya gamon di siya nga tao ginan siya ni Lord nga dito ko magsugod anang dapita so ni adto pud siya anang dapita unya kabalo mo kamay ra gid murag duha ra sila tulo kabuk discouraging gid guys pananaw ngini ko ingon ka Lord dito magsugod ana ni tagaan ta kag dagang tawo ano man kanira jud pagasunod Domingo sila ra gihapon pagasunod Domingo normal na improvement kamay nag-improvement hangtod ni dako kay gitestingan ta kung
ikaw makapasa, di ba ka ma-discourage sa gamay number of people? Because there is a promise of God on yes, ito, ang gamay, mahimong dako. Ayan na. Itesta ni Lord. Kung kasaligan ba kas gamay, di ba ka ma-discourage sa gamay? Di ba ka murag na apoy gamay? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan na. Hallelujah. So ito, wala sila na to. And afterward, ito, he appeared in a different form of two of his followers hanto nipadayag si Jesus sa napakita nato sa duha kaniya mga sunod who were walking from Jerusalem into the country. Hanto napakita na sa kadaghanan. Ang una dyan nagipakitaan si Mary Magdalene nga nagawasan og 7 spirits. Matud pa sa pulong sa Ginoo. Kaingana siya ka-blessed and favored. One among the many women, blessed siya kay siya una gipakitaan sa resurrected Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Dili basta-basta magpakita si Jesus sa imuha kung wala siya'y katuyuan. Kung pakitaan na ka ni Jesus, it means na siya'y tuyo. Na siya'y baguhon, na siya'y i-rebuild, i-restored sa imong kinabuhi. Hallelujah. You are blessed among the women, matod pa sa pulong sa Ginoo. So muna, don't be hopeless, don't be discouraged. There's something good awaits you. Na ay maayong nagpaabot mo. Paabutan lang siyang moabot. Darating siya, hindi siya nainip sa kahihintay sa iyo. Amen. Hello, nanay giandam si Lord. Jay, I'm excited. Sino kaya siya? Ano kaya siya? Hello, praise God. Hallelujah. God has lots of surprises to us. Daghan si Lord og surprise sa ato. And His surprises are part of His prize. Ang iyong mga surprises, part na sa iyang prize na to. Ano sa Bisaya sa prize? Premio, ganti, reward. Praise God. Lain-lain tag reward. Andam niyo, Lord. Are you ready? Huh? If you are ready, keep on meeting the Lord. Andam ta kanunay makigmeet ni Lord. Makigmeet up ta ni Lord. Makigmeet up ta ni Lord. Kaya human sa itong meet up, tagaan po tayo meet karni. Sa guli nagbugulay, araw ni mo mahay blood. Amen. Di ba na yung mga shop, meet up. Oh, mag-meet mo sa karni. Pero dili mo madala kung kay bayan. Ma-meet lang nimo. Dili mo mabitbit kung kay bayan. Hallelujah. Amen. Muna kung gusto nimo mabitbit ang karni, kaya gimingaw na kagbaka, so, padala ko daan og bayan. Amen. Praise the Lord. Budbud na lang, Lord. Malaking karning baka, itong budbud, Lord. Hallelujah. Iputos na daan, Lord ba? Hallelujah. So, ingan one among the many is, kinsa tong one among the many nga favored, blessed by the Lord? Hello, mga estudyante. Si Peter among the 12. Nakabalo nga nabanhaw na si Jesus. Siya una na-inform sa 12. Kinsa pa, one among the many, kinsa pa? Si Mary Magdalene. Kung sa account ni Mary Magdalene, among the many nga mga babae, siya ray unang gipakitaan ni Jesus. Special ka kung ikaw giunang gipakitaan, ikaw unang gitungha. Sana ito kasi, Oh, sa imo siya nagpakita una. Very special ka, ikaw giunang gipakitaan niya. Kinsa pa among the many, one among the many, kinsa gani? Yeah, Lazarus, among the dead, the dead men, matud pa sa tanan nga patay, si Lazarus ray ba na upat na kaadlaw. Walay laing account nga patay na, upat kaadlaw na, di ba na, si Lazarus, one among the many dead.
si Lazarus ray nabanaw. What other one among the many kinsa pa according kung namati mo ganina maka-remember mo, I'm recapping all those things that I have told you. Kinsa pa? One among the many kinsa pa? Kumano si Magdalena? One among the many widows. Isa sa mga balo, the widow in Zarephath, mooray na bulahan. Kay, sa iyang last nga flour, last nga oil, matud pa pagbisita ni Elijah. Nagsugod o, tubod ang panalangin, wa na sila kapsi. Among the many lepers, si Naaman ra, nga Syrian, ang giayon ni Lord. Muna among the many na tao sa kalibutan, among the many nga parente, among the many nga lagrusos, among the many nga atensyo, among the many nga salmeron, among the many nga muhangi, you're one of the chosen one of God. You are one of the called and chosen by God. You are very special in the heart and the mind of the Lord. And because you are very special in the heart and the mind of the Lord, He called you, He chose you because He loves you. Wow! Ang sarap kaya ng love ni Lord. Masarap pa sa budbud-sumon. Masarap pa sa sweet, kari-kari, the beef steak. Hello. Masarap pa sa spaghetti. One among the many. Another thing, among the many brothers and sisters, among the many mga igsuon nga babae, you are one of the beautiful. You are one among the intelligent. You are one among them nga butan. Hello, kamera tinitin. Alam mo niyo sila. Bakit ko doon? Hallelujah. You are one among the many. Praise the Lord. Kayo ang napupusuan ni Lord dahil yung puso niyo at muso niyo, alam ni Lord na matutuwa siya sa iyong puso at muso kahit na bahiran niya ng dumi. Kaya niyang walang sala. Matutuwa ni Lord. He can able to remove our filth so that we become holy, pleasing right before the Lord. Let us close our eyes and thank the Lord for His message. Father God in heaven, thank you so much, Lord, of this topic, one among the many. Isa taliwala sa kadaghanan, na adyo kay gibuhat, na very favored, very blessed, Lord God. Salamat, Lord, na ikaw naghatag ka na magdugang pagtupagsalig. Dili kami mawadan pagtupagsalig, Lord. Dili kami ma-discourage kung katapusan na lang siyang Ginoo. Abi nangog, hukman na ni. Pero dili pa di ay, kay ikaw muhukom sa among accusers. Ikaw muhukom sa among despisers. And we can go home free. We can go home, O Lord God, victoriously, peacefully, and joyfully, because you are our God, the Savior, the Protector, the Deliverer, the Healer, hallelujah, the God of blessing who blessed us, O Lord God. Salamat, Lord, seal your words with your precious blood and continually bless us with the passion to hear your message, with the passion to worship you, with the passion to, hallelujah, praise you and honor you at all times in our lives. Glory and honor and praises to you, God. In the mighty name of Jesus, we ask and pray, and everyone will say, Amen. Praises be to God. Hallelujah. Hallelujah.